Alright. Welcome po sa Financial Literacy. Ako nga po pala si Nilo Padrilan, isang financial educator dito sa IMG. So, since nag-start po ako sa IMG, year 2020. Pwede niyo po akong i-subscribe sa aking FB account nila si Padrilan. Isi-share ko po sa inyo yung pag-build ng strong financial foundation. How to build strong financial foundation or solid financial foundation. Meron po tayong 6 steps. Paano magkaroon ng maayos at komportableng buhay. Ready na po ba kayo? Kung ready na kayo, ito lamang po ay maiksing video at alam ko pong may matututunan kayo. Pwede nyo po itong i-share sa inyong pamilya at kamag-anak at sa inyong asawa at anak. Yan po. Share. Ito po yung building blocks ng ating solid financial foundation or bahay pinansyal. Sa mga hindi nakakaalam, ito po siya. And then, di ba, kapag tayo ay nagpapatayo ng ating bahay, ay siyempre, di ba, ang inuuna natin ay ground floor hanggang sa ang huli ay bubong. Tama po ba? Wala naman po, di ba, na nag-start na magpatayo ng bahay ay nagsimula sa bubong. Then, ang tapos niya ay sa sahig o sa ground floor. Hindi matibay yun. Dito sa financial house natin o solid financial foundation, magtatayo tayo ng bahay, financial, mula baba, going up o sa pinakataas ang huli. Ano po, para kahit anong unos ang dumating sa atin, hindi tayo matitinag kapag may mga emergency hindi nasan or in case something bad happen. Start na po tayo. Increase cash flow. Alam naman natin na kapag isa lang ang ating income, hindi tayo makaipon. Diba? Noon na dalawa lang ang nagtatrabaho, noon kahit isa lang ang nagtatrabaho, okay pa, nakakapag-survive pa. Nakakapag-aral pa mga anak. Pero ngayon, kahit dalawa ng mag-asawa ang nagtatrabaho, kulang pa rin. Kasi dahil sa taas ng bilihin. Ano po? At siyempre, may mga inflation din yan taon-taon. Yung mga mayayaman, may marami silang pinagkakitaan. Dapat gayahin natin sila. Pwede kang matulungan ng IMG. Sa IMG, may business side na long-term healthcare. Yung long-term healthcare ay yan yung mag-aalaga sa atin pagtanda. Healthcare, kung tawagin, or HMO, Health Maintenance Organization. Alam naman natin na lahat tayo ay may healthcare or HMO, yung bigay sa atin ng kumpanya. Kadalasan, yun po ay short-term healthcare. Pure healthcare, wala po siyang investment, wala siyang life insurance. Kailangan dapat meron kang dalawang healthcare. Short-term healthcare na ginagamit ngayon at long-term healthcare na gagamitin pag nagretiro na. Kasi hanggang 60 years old lang ang short-term healthcare. Ang tanong, hanggang 60 years old, kaya mo pa bang magtrabaho? Di ba, madalas hanggang 55 years old lang ang tinatanggap sa trabaho. Minsan, nagre-resign na yung iba kasi hanggang 55 lang ang inaano ng kumpanya. Damay pati yung ating pamilya, yung ating benepisyo sa healthcare. Kailangan paglaanan natin itong long-term healthcare kasi, di ba, pag tanda natin, mas madalas, alam niyo yun, lumalabas yung sakit natin kapag nagretiro na at mahal at magastos magpa-hospital sa Pilipinas, lalo na kapag wala tayong pera. At syempre, yung pagkakasakit, yan yung uubos ng ating savings na matagal na panahon natin pinag-ipunan, lalo na yung mga OFW. Ano po? At syempre, kapag uuwi ka, di ba, mga OFW, shoutout po, wala na tayong HMO pag uwi natin o healthcare. Pag nag-for good tayo, kung ikaw man ay nasa ibang bansa, sa Canada, sa UK, pag gusto mong mag-for good sa Pilipinas, tapos wala kang healthcare na gagamitin pag nagretiro ka na, paano? Kailangan paglaanan mo yung long-term healthcare kahit nasa ibang bansa ka. Malay mo, mag-for good ka sa Pilipinas, di ba? Next.
life insurance. So alam naman natin na isang beses lang tayong mawawala sa mundong ito. Siyempre, kailangan natin ng insurance. Ito yung instant money para sa pamilyang maiiwanan natin. Yung life insurance, hindi niya kayang palitan ang buhay na nawala na breadwinner, pero kayang palitan ang income na nawala. So, hindi mo iiwanan yung pamilya mo na may utang, may, alam niyo yun, yung luhaan, may problema. So, pag ginawa ng iiwan natin, di ba? Sa life insurance, kapag meron ka niyan, insured at safe ang pamilya mo. So, mas maganda na sobra ang life insurance mo kaysa kulang. Kasi hindi natin alam yung mga panahon, yung mangyayari sa susunod na 5 taon, di ba? So, yun, life is unpredictable. And, yun nga, sa life insurance, ito yung magbibigay sa'yo ng peace of mind habang ikaw ay nag-iipon at may trabaho pa. So, yan. Di ba, hindi natin madadala sa langit yung mga life insurance, kayamanan, yung sasakyan, lupa, pero maipapamana naman natin yan. Ano? Tsaka utang na ipamamana din yan. So, debt management. So, sa utang, may dalawang klase. Bad debt at good debt. So, dapat mas dumadami sa atin ay ipon kaysa utang. Kasi yung utang yan yung sumisira sa ating financial house. Kapag may utang ka, hindi ka makapagulog sa life insurance, hindi ka makapagulog sa healthcare, di ba? So kapag may utang ka, so ma-stress ka, tapos yung utang, may interest yan, babayaran mo. So kalaban mo ang pera. Kung ang utang mo naman ay good debt, so walang problema yun. Kasi may income naman na babalik. Pero kung bad debt naman ang dumadaan sa iyo, dapat ma-manage natin siya. At dapat habang tumatanda tayo, wala na tayong utang para nagre-relax na lang tayo. Kaya kung sino man ang may mga utang dyan na may malaki, unti-unti nating bawasan para pagtanda natin, wala na tayong utang. Diba? Next, emergency fund. Yan. Ang emergency fund, makakatulong yan in case something na mawala ng trabaho, may magkasakit, may aksidente, may mahuhugot tayo. Kasi kapag wala kang emergency fund, mauwi tayo sa pangungutang. So, yun lang naman eh. Diba? So, kapag may emergency fund ka, hindi ka mag-aalala na mawala ng trabaho kasi meron kang fund na magagamit. Kumbaga, mabubuhay ka pa o kaya mong mabuhay ng 1 taon o 6 months kasi meron ka pang emergency fund. Kasi kapag wala kang emergency fund, ang tanong is, ilang buwan o taon kayang mabuhay ang sarili mo o ang pamilya mo, 'di ba? So, importante ang emergency fund. So, next, investment. So, ito yung last investment. Ito naman yung mag-aalaga sa ating pagtanda. So, ito yung magbibigay sa atin ng passive income. So, kapag may investment tayo, hindi na tayo magtatrabaho para sa pera. Pera na magtatrabaho para sa atin. Kaya ngayon pa lang, hindi lang pag-iipon ang dapat natin matutunan. Matuto tayong magpalago ng pera sa tamang investment vehicle. Ano, like business, stock market, mutual fund, pagbibigay dito, real estate. So, matutunan ka ng International Marketing Group or IMG kasi sa IMG may access ka sa stock market, mutual fund, at real estate. Pwede ka rin mag-business sa IMG. So, sa IMG, matututunan mo ang emergency fund, kung paano makaipon, paano makalaya sa utang, yan ituturo ni IMG. At magkakaroon tayo ng access sa life insurance, sa healthcare. At yun nga, at tutulungan tayo ng IMG na magkaroon ng increased cash flow habang tayo ay may trabaho, lalo na yung mga OFW. Ayan. So, sa long-term healthcare, so pwede kong i-recommend sa inyo yung Kaiser. HMO siya na may tatlong component. Ano po, meron siyang healthcare, life insurance, at investment. So, doon pa lang, na-jumpstart mo na yung tatlong building blocks ng solid financial foundation. Sa Kaiser pa lang yun May healthcare, life insurance, at investment.
natin. So, aayusin mo na lang ay mag-ipon sa emergency fund, magbawas ng utang at magdagdag pagkakakitaan. So, sa IMG, magagawa mo yan. Lahat yan magagawa mo yan kapag nag-enroll ka. Kasi may business side, may access ka sa healthcare, sa life insurance, merong workshop kung paano makawala sa utang, may workshop din kung paano magkaroon ng emergency fund, at meron tayong access sa investment sa mga stock market, mutual fund, real estate, so marami pang iba. Ano? So summary, increase cash flow, long-term healthcare, life insurance, debt management, emergency fund, investment. Yan po yung step by step para tayo ay magkaroon ng strong financial foundation. Okay? So, sa hindi nagtatanong, magkano ba yung long-term healthcare na dapat meron tayo sa pagtanda, na paghandaan natin. So, kung ikaw ay nagtatrabaho, yung yearly income mo, i-times mo sa 10. Yun ang dapat meron kang healthcare. Okay? So, like for example, is yung monthly income mo, times mo sa 12, and then yung sagot nun, i-times mo sa 10. Okay? So, sa life insurance naman, ganun din, yearly income times 10. So, kung OFW ka, i-total mo yung yearly income mo, times mo sa 10, yun ang dapat na meron kang life insurance. Ano po? So, kaya dapat simulan natin ang pag-ipon habang kakampi pa natin ng oras at panahon. So, pay off bad debt. Yan, yung sinasabi ko kanina na bayaran natin yung masamang utang para hindi na siya dumami. Kasi nangangalak din ng utang. Totoo lang po. So, sa emergency fund naman, yan, 3 to 6 monthly ng income natin para if ever na mawalan tayo ng trabaho, di ba, meron tayong 3 to 6 months na monthly income na gagamitin. So, makakasurvive pa rin tayo at yung ating pamilya. Sa investment naman, yung yearly income mo times 20, yan ang dapat meron tayong investment pagtanda. Kasi kasama na dyan yung inflation. So, ikaw pa lang yan, hindi pa kasama yung asawa at anak mo na pakakainin mo. So, yearly income times 20. Yun ang dapat meron kang investment pagtanda. So, paano mo magagawa yan lahat? Ayan. At ano, sa ING, may total financial solution at concept doon. So, mag-enroll ka lang, mag-message ka sa akin sa FB account para mag-guide ka namin at para masimulan mo na to, itong Solid Financial Foundation, para may peace of mind ka. So, ang tanong, alin ang meron at alin ang wala ka pa? Malamang may healthcare ka, pero short-term healthcare lang. Di ba? So, kailangan meron ka nito. At ito, lahat yan, dapat simulan natin. Mula baba hanggang pataas, hanggang dito. Kasi marami ang nag-start ng investment agad eh. Kaya alam mo mga OFW. Lupa, bahay, kotse, yan. Gold, gadget. Di ba? Pero kapag nagkasakit, so ibebenta yung mga investment. Di ba? Tapos kapag nagkaroon ng emergency fund, ibebenta din yung mga investment. At lalong magkakaroon ng utang. So, yun. And then kapag may nangyari sa pamilya, di ba? Yung investment, ibebenta ng palugi. At hindi rin naman madali magbenta ng mga ari-arian kapag nagkasakit. Kaya importante na marami kang ipon, marami kang pagkakakitaan, at meron kang long-term healthcare para hindi ito maubos yung investment mo. So, hindi mo dapat unahin yung investment agad. Dapat magsimula kang magparami ng cash flow. Long-term healthcare mo dapat yun. And then, life insurance, lakihan mo. Mas importante na yung sobra kaysa kulang. Okay? And, yun. Increase cash flow, marami ng paraan sa social media para tayo ay kumita. So, ikaw na lang ang maghahanap. Ano po? Next. So, thank you po. Salamat po sa ilang oras na panonood nyo sa akin dito. Sana po ay mag-subscribe kayo at i-like nyo na rin and share at mag-comment kung saang lugar na tong video na to na napunta at anong lugar na to na sa inyo na lugar na panood. Yun po. So, yun po. So, ako po si Nilo Padrilan Jr. I-message nyo lang po ako sa FB account kung nais nyo po maging part ng ING community. So, madali lamang po yung ginagawa namin dito. At maraming benepisyo sa ING.
lalagay ko na lang po yung link bali sa comment section down below. So thank you for watching.